good morning po sa inyong lahat. Friday na naman. Patuloy tayo sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Dito lang sa Si Jesus ang kasama sa panalangin at pagsamba. Walk with faith in your heart, and you'll never walk alone. For with faith in your heart, the word is your own. You never will grieve if in Him you believe, and walk with faith in your heart. When the dreams that you dream seem to disappear from you, that's a time to fight on, and soon they'll come true. Lighten your load as you travel life's road, so walk with faith in your heart. Never you have troubles, just reach out for His hand. He's by your side, your constant guide, and quick to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find your success is just around the bend. Won't let you down, wear a smile, not a frown, and walk with faith in your heart. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find that success is just around the bend. Won't let you down, wear a smile, not a frown, and walk with faith in your Maraming salamat po sa awiting makalangit na ating napakinggan. Tayo ay manalangin. O Diyos na mga pangyarihan sa lahat, ang mga sunod-sunod na topic po ay pag-asa o hope. Nawa ay maging matatag kami, matibay sa buhay o Panginoon. At laging may pag-asa habang nabubuhay. Dahil pag namatay ay higit ang pag-asang buhay na walang hanggan, o Panginoon. Sa iyo, Lord, ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Our topic today, rejoicing in hope, a lifestyle gratitude. How gratitude fuels our hope and enhances our worship. Sa pagsasaya, sa pag-asa, isang pamumuhay ng pasasalamat. Kung paano pinalalakas ng pasasalamat ang ating pag-asa, pinalalakas ang ating pagsamba. Totoo yan. So, be joyful. God is good all the time. And all the time, God is good. Brothers and sisters, ang problema ay isa na rin sa bahagi ng buhay ng bawat tao. Lahat ng tao ay nagkakaroon ng pagsubok sa buhay upang mas tumibay. Maaari ka pa rin namang maging masaya
kahit humaharap ka sa problema. Sa buhay na narito, ang mga hakbang nito. Una, maging positibo sa lahat ng mga bagay, kahit parang wala ng paraan pa. Dapat maging positibo pa rin, sapagkat ang lahat ng problema ay may solusyon. Kahit ilang bagyo ang dumaan sa atin, di ba? Masaya pa rin tayo. Sinasabi ng versikulo 16, magsaya kayong palagi. Ang isang Kristiyano ay maaaring hindi mawala ang kanilang kaligtasan. Ngunit maaari nilang mawala sa kanila ang kagalakan ng kanilang kaligtasan. Nanalangin si David, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Yan ang panalangin niya sa Panginoon. Pagkatapos niyang magkasala kasama si Batseba, ang kagalakan ay hindi palaging isang pakiramdam. Ngunit isang paraan ng pamumuhay ang laging ay matigas o may diin. Ito ang salita ni Pablo sa iglesia ng Tesalonica, Pilipos at sa atin ngayon. Magsaya kayo palagi sa Panginoon. Sasabihin ko ulit, magalak ka. Pilipos 4:4. Paano ka palaging magiging masaya kung ang lahat ay hindi masaya? Ito ay isang pagpipilian. Sinabi ni Nehemias 8:10, ang kagalakan ng Panginoon ang iyong lakas. Ang kagalakan ay bunga ng Espiritu. Sinabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay nagbubunga ng marami. Sapagkat kung wala ako, ay wala kayong magagawa. Sinabi pa niya, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay manatili sa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Ang pangunahing salita na sumusunod, ang kagalakan ay matatagpuan kay Jesus. Ang kagalakan ng Panginoon ang ating lakas. Sinabi ni David na ang pagliligtas ng Panginoon ay nagdudulot sa kanya ng kagalakan. Maaari tayong maging masaya sa kanya kahit na hindi maganda ang ating kalagayan. Hindi natin ito palaging nararamdaman, ngunit kailangan nating piliin magalak. Susunod ang ating mga damdamin. So, be prayerful. Hindi madali yung sinasabing pray without ceasing. Mahirap yun. Kailangan nating patuloy na manalangin. Mabuhay na palagiang sa loobin ng panalangin. Sinasabi sa Colossus 4:2, italaga ninyo ang inyong sarili sa panalangin. Laging manalangin at huwag sumuko. Manalangin para sa malalaking bagay. Manalangin, dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Manalangin para sa agenda ng Diyos. Manalangin ng banal na kasulatan. Manalangin para sa muling pagkabuhay at sa mga misyon ng iglesia sa buong mundo. Manalangin para sa Diyos. Pigilin ang kanyang kamay ng paghatol at manalangin para sa kamay ng pagpapala. Yan ang magandang panalangin. Ang panalangin ay hindi para akitin ang Diyos na kumilos patungo sa iyo. Ngunit para itulak ka patungo sa Diyos. Kung nananalangin ka lang kapag may problema ka, problemado ka talaga. Sinabi ng salmista, maaga kitang hahanapin. Simula ng iyong araw sa panalangin at pagbabasa ng devotional. Narinig mo ang sinabing, all's well that ends well. Hindi, lahat ay mabuti sa nagsisimula ng maayos. Ipagpatuloy ang pananalangin sa buong araw mo. Manatili sa patuloy na pag-ipag-usap sa Kanya, sapagkat yan ay pagsamba. Ang panalangin ay pagkakaiba sa pagitan kung ano ang maaari nating gawin at kung ano ang magagawa ng Diyos. May koneksyon ang panalangin at pagpupuri sa Diyos. Be thankful, laging magpasalamat.
Ang sabi, sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Napakaraming mga talata na nagsasabi sa atin ng magpasalamat. Ang mga salmista ay nagpapasalamat sa lumang tipan at paulit-ulit na sinasabi sa atin na magpasalamat sa bagong tipan. Maraming verses po yan. Hindi laging madaling magpasalamat, ngunit pansinin na hindi ito nagsasabi ng pagpasalamat sa Diyos para sa lahat ng bagay. Ang sabi ay, ngunit sa lahat ng bagay magpasalamat sa Diyos. Nais ng Diyos na tayo ay maging masaya, madasalin, mapagpasalamat sa lahat ng oras. Ang malaman ng kalooban ng Diyos at hindi ito gawin ay isang kasalanan. Hindi tayo inutusan ng Diyos na gawin ang isang bagay na hindi niya kayang gawin. Ginagawa ng Diyos ang imposible. Siya ang waymaker. Sabi niya nga, I am the way, the truth, and the life. No one cometh into the Father except by me. Maaari mong sabihin, ngunit para akong isang mapagkunwari na nagpapasalamat kapag hindi ko ito gusto. Hindi nabubuhay ang buhay na Kristiyano sa damdamin, kundi sa pananampalataya. Kung susundin natin ang Diyos, ang katapatan at damdamin ay susunod. Lumalakad tayo sa mamagitan ng pananampalataya at hindi sa mamagitan ng paningin. Sa pananampalataya, pag-asa, pagmamahal, maaari tayong maging masaya, madasalin at mapagpasalamat. Habang nabubuhay, may pag-asa at hindi mawawalan diyan ang problema. Huwag matatakot humarap sa problema. Maging matatag. Andiyan ang pamilya, mga kaibigan upang tulungan ka. Ang mga churchmate, di ba? Hindi ka nag-iisa. Manalangin at humingi ng tulong sa Panginoon kasi siya ang makatutulong sa ating lahat. Nawa ay napagpala tayo sa munting devotion ito. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Yan. So brothers and sisters, shout out sa lahat na may mga birthdays. Tayo ay manalangin, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aking dinadalangin ng may mga kaarawan ngayong Friday, Saturday, and Sunday, O Panginoon. Nawa ay bigyan mo sila ng maraming buhay, taon, buwan at araw. Gayon din ang mga may wedding anniversary. Nawa ang pagsasama nila maging masaya. Nawa ang lahat na nakinig ay binago ng Diyos, maging may pag-asa lagi sa buhay at hindi matatakot sa mga problema. Anuman mga suliraning dumating, we will overcome because God is in us. God is with us. Kaya purihin po ang Diyos. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen. Yan, brothers and sisters, dumating na naman po ang oras upang tayo ay pangsamantalang magpapaalam sa ministering ito. Si Jesus ang kasama. Nawa ay napagpala kayong lahat ng Diyos. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share upang lagi kayong updated sa mga videos na naka-upload. Ito po si Pastor Sunny na nagsasabing, be happy. See you in next Friday. I love you all.